Church, let's sing. Beautiful Lord, wonderful Savior, I know for sure all of my days are held in your hands, crafted into your perfect plan. Sing. You gently call me into your presence, guiding me by your Holy Spirit. Teach me, dear Lord, to live all of my life through your eyes. I'm captured by your holy calling. Set me apart. I know you're drawing me to yourself. Lead me, Lord, I pray. Desire, Lord, Saint take me, mold me, use me, fill me. I give my life to the potter's hand. Call me, guide me, lead me, walk beside me. I give my life to the potter's hand. You gently call me, sing. You gently call me into your presence, guiding me by your Holy Spirit. Teach us, dear Lord. Teach me, dear Lord, yes, to live all of my life through your eyes. I'm captured by your holy calling. Set me apart. I know you're drawing me to yourself. Lead me, Lord, I pray. Say to the Lord, take me, mold me, use me, fill me. I give my life to the potter's hand. Now call me, you guide me, lead me, walk beside me. I give my life to the potter's hand. Sing, oh, call me, you guide me, lead me, walk beside me. I give my life to the potter's hand.
to yourself. Lead me, Lord, I pray. Take me, mold me, use me, fill me. I give my life to the potter's hand. Oh, call me, you guide me. This is our prayer, Lord. Lead me, walk beside me. I give my life to the potter's hand. All together, say to the Lord, call me, yes, Lord, you guide me. This is our prayer. This is the desire of our hearts, Lord. Amen. I give my life to the potter's hand. To the potter's hand. We surrender everything to you, Lord. We give everything to you, Lord. We trust everything to you, Lord. We lift everything to you, Lord, because you are our God, our amazing God, our sovereign God, Lord. Hallelujah. Hallelujah. We praise you, Lord. Good morning po, tayo po'y manalangin. Ama namin sa langit, Diyos na kataas-taasan, Diyos na lumikha ng lahat, Diyos na makapangyarihan, purihin ang kadakilaan mo. Salamat po, bagamat ikaw ay hari ng lahat, banal at sovereign God, ganun na lamang ang pag-ibig mo sa amin. Napakabuti mo, O Diyos. Hallelujah. Maraming salamat po. Humihingi po kami ng kapatawaran sa lahat ng aming pagkakasala. Patawad, Panginoon, sa aming pagsuway, sa hindi pagsunod sa pamamaraan mo. Mas madali namin nasusunod ang aming gawin na nagdudulot ng pagsalansang namin sa iyo. Patawad po, Ama. Kahabagan mo po kami. Salamat po sa matyaga mong pagtitiis sa amin, Panginoon. Ngayong umaga, Lord, lumalapit po kami sa iyo. Nawa ang mga salita mo na maririnig namin ay magdulot sa amin na naisin namin lalo na mapalapit sa iyo at mas makilala ka pa namin. Makita namin na napakaganda ng layunin mo sa aming na iyong mga anak. Yan ay maging kawangis mo, Panginoong Jesus, at makasama sa iyong kaharian. Salamat po dahil pagtapos ng buhay namin dito sa lupa, buhay na masalimuot, may paghihirap at tiisin, ay walang hanggang buhay naman kasama ka, O Diyos. Sa wala ng sakit at luha, salamat po. Our future is secured in your mighty hands. Thank you, O Lord. Inihingi din po namin ang pangunguna at paggabay mo sa aming pastor. Bigyan mo siya ng lakas, ng tapang at ng karunungan na maihayag ang katotohanan lamang ng salita mo. At sa aming makikinig, bigyan mo kami ng kaunawaan at maging malinaw ang mensahe mo sa bawat isa. Dalangin din po namin lahat ng may sakit, nalulungkot, may bigat na dalahin. Ikaw, O Lord, ang sagot sa lahat ng aming pangangailangan. Hear our prayers, Lord, according to your will. Lukuban mo po ang lugar na ito ng iyong banal na espiritu. Sinasaway namin anumang hadlang o ingay sa paligid. Pangunahan mo ang gawain ito, ikaw lamang ang mataas sa aming kalagitnaan. Sa iyo lamang ang papuri at pagsamba, ang pagluwalhati ang kapangyarihan. Sa pangalan ng Panginoong Jesus na aming pag-asa sa aming kaligtasan. Amen. Gusto po natin i-welcome lahat, pero tayo man lamang ay tumalikod, marap sa ating gilid, ating kindatan na lamang ating mga katabi dahil uso po ngayon ang sakit, ang ubo, ang lagnat, para lamang po tayo magkabatian sa isa't isa.
Sige po, gawin na po natin. Tuwing kayo sa likod, sa harap, at inyo pong batiin. Kindatan, kawayan. Kaway-kaway, kaway-kaway, kung may time. Maagang dumating ang ating call to give. Malamig na. Salamat sa Panginoon. At gusto po natin i-welcome si Vince Forbes. Vince. Ayan po si Vince, ating palapakan Panginoon. As we welcome him dito sa church, sa TCFC. Siya ay nag-a-attend sa BSC Trabaho. Tama? Okay. Welcome, welcome. And welcome po natin. I'm sure kilala po ninyo si Cathy San Juan, Cathy Asaka. Dito po yung kanyang kapatid. Ayun. Umupo ka kasi, Brad. John Chris San Juan. Ating po i-welcome po si John Chris with the love of the Lord. Welcome, kapatid. Good to see you. Okay, pwede na po tayo makaupo. At atin po itutuloy yung po ang ating sinimulang series, Your Final Destination. At ngayon ay atin pong ginagamit ating imagination. Imagine your future in Christ. Ano nangyari dito sa harapan na naupo na row? Mga usher, tanggalin na natin yung mga upuan dito. Walang gusto mo po dito sa harapan. Ano eh? Next time. Mga usher, okay. Pag wala ba kayo maupuan dyan, dito sa harap meron. Dito kayo sa harap. Lahat ng mga walang maupuan dyan, dahil although mabilis lang ang preaching ko, mga 2 oras, kung kakayanin niyo yun, pwede rin naman. Okay. Kaya huwag kayo mahiya. Bago yung ating silya, kakatapos lang natin ng Seat of Faith. So dito po, sa linggong ito, ang ating mong tinatalakay dito is activities in heaven. Ano-ano baga ang ating mga aktibidades na makikita natin sa langit? Ngayon, nagaganap ngayon. Dahil ngayon ay may langit. And heaven is busy. Heaven is teeming with actions and activities right now. At ano ang kanilang ginagawa? Anong ginagawa ng Panginoon? Anong meron doon? Sa mga ating mga kapatid na yumao na. Nauna na. And they are in heaven. What are they doing there? Di ba? May mga ginagawa ba doon? Ikalawang ating sasagutin by the means of Word of God, of course. Ano naman ang gagawin ng mga nasa Panginoon? The believers, the saints. Pag dumating na ang new heaven and new earth. Naalala ninyo, nung unang ating unang naging topic natin dito sa series na ito is the Millennial Kingdom. Natutunan natin na ngayon, ang lahat ay naghihintay pa sa unang resurrection. At sa unang resurrection, doon magaganap ang Millennial Kingdom. And then therefore, pagkatapos noon, ng 1,000 years, ay doon naman darating na ang new heaven and new earth, which is the finality of all in all in all. So, dalawa pa ang ating inihintay. The Millennial Kingdom, sa pagdating ng Panginoong Yesus, and then susunod doon, after 1,000 years, ay darating na ang new heaven and new earth. So, yung bang nang mangyayari sa Millennial Kingdom, kung nandito kayo nung unang message natin dito, yung ba'y pareho pa din ang mangyayari doon? Dahil doon sa Millennial Kingdom, meron siyang trabaho. There is going to be work. Pero trabahong hindi nakaka-toxic, trabahong merong pinupuntahan, and trabahong angkop na angkop para sa iyo, binigay ng Panginoong Yesus para sa iyo, according to your giftedness na binigay sa iyo ni Kristo. And number 3, does our life here on earth have an effect on the activities in heaven? May kinalaman ba ang ating buhay ngayon? Dito sa mundo, sa gagawin ko sa langit. So yung bang aking pagpapagal na sinabi ng Panginoong Yesus sa atin ay magbunga kayo. Hindi tayo nagbunga para lang magpapakabait. Yun lang ba ang ginagawa natin dito?
Nagbubunga ba ang ating pananampalataya para lamang tayo maging mukhang santo? O maging mukhang, yun na nga, mabait lang? No, hindi. There are rewards. And based on those rewards, for eternity, yun ang ibibigay sa iyo. According to the gift, according to the rewards na nakuha mo. Maintindihan natin, doon sa darating na, doon sa message na to, na ang paghatol ng Panginoong Yesus para sa mga nananampalataya ay iba para sa paghatol sa lahat ng hindi nananampalataya. Ang paghatol ng Panginoong Yesus, ni Kristo, ay upang makita ano ang iyong mga rewards na ibibigay sa iyo. Ang magiging eksena po ay tulad ng isang Olympics. Kasi ang ginamit po dito yung salitang Griego, it's bema, or isang platform na doon yung mga judges at dinedetermine na kung ano mga premyo na ibibigay sa iyo. So meron tayong platform sa langit at tayo haharap doon isa-isa. At ang lahat, maintindihan natin mamaya, lahat ng ating ginawa ay dadaan sa apoy. At ang lahat ng ginawa mo para sa Panginoon na hindi tama ang iyong puso, sunog. Lahat ng iyong mga maling motibo, lahat doon ay sunog. Ngunit ang lahat lamang ng iyong ginawa na iko'y sincero sa iyong puso, yun ay mananatili, and based off from that, you will be given exact rewards. At ang lahat ng rewards na yun, ang magdedetermina kung anong kung ano ang ibibigay sa iyong responsibilidad. We're looking forward to that kasi ito ay exciting. Kung kayo po napapagod na sa trabahong ang boss mo'y toxic, ang boss mo hindi ka pinapansin, well, doon hindi. Maging mga nakalimutan mo ng ginawa, natatandaan ng Diyos yan. Amen? Okay, so, punta na po natin sa umpisa. Will there be activities in heaven? If so, what are they? Sabi po doon sa una, ang mga nauna na sa piling ng Panginoon ay bahagi ng cloud of witnesses habang hinihintay ang pagkabuhay na muli o resurrection. So yung mga nauna na, kanilang mga activity ay panoorin tayo. Witnessing everything that we are doing. They can see us. So kung may kamag-anak ka, alam mong siya ay nananampalataya sa Panginoon, ngunit siya kinuha na ng Panginoon, they're spending their time looking at us. They are witnesses. They are among the cloud of witnesses. At paggalang po sa salita ng Diyos, tayo po yung lahat ay tumayo. Basahin po natin ito. Sabi po rito sa Hebrews chapter 12, verse 1, therefore we also, since we are surrounded by so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight and the sin which so easily ensnares us, and let us run with endurance the race that is set before us. And, well, ito na rin pala yun. Panginoon, ito sa mga salitang ito, sa mga susunod pa mga salita, kayo po, Panginoon, na magpala sa lahat ng may pandinig, sa lahat na nais na inyong tinig ay marinig. At ito'y aming tago sa aming mga puso, upang hindi kami magkasala sa iyo, upang hindi kami lumayo sa inyo. Kay Kristo lamang po, ito pa aming dalangin. Amen. Amen and amen. Makakaupo na po tayo. Okay, yung mga nauna na ay, tulad ng nabanggit ko kanina, they are witnessing us. Nakikita tayo. Bukod sa nakikita tayo, nananalangin din sila. They're fully aware of what's happening here. Dahil mismo ang Panginoong Yesus, He is fully aware of what's happening. Nung si Pablo ay dumadaan sa Damasco, sa daan ng Damasco, at siya ay kinatagpo ng Panginoong Yesus, anong sinabi ng Panginoong Yesus? Saul, Saul, bakit mo ko pinapahirapan? The Lord Jesus Himself was feeling the persecution ng bawat isang Kristiyano, sa bawat isang nananampalataya.
So, ano ibig sabihin nito sa atin ngayon? Mga kapatid, yung lahat ng hirap na ating dinadaanan, alang-alang sa Panginoon. Lahat ng iyong pagbabata, lahat ng iyong pagpipigil sa iyong sarili, against sin, kita ng Diyos yun. Hindi iyon nawawala sa paningin ng Panginoon. It is no secret. Kaya yung persecution sa iyo, tulad ng sinabi niya, ay persecution sa Kanya. Hindi sa iyo talaga yun. Sinabi ng Panginoon yun eh. Huwag baga kayo magulat kung kayo ay magagalit ng mga tao sa inyo. Kung kayo ay lalabanan ng mga tao, sapagkat una na silang nagalit sa akin. Kung kayo nag-share ng Word of God, una na silang nagalit sa Diyos, hindi sa iyo. So huwag natin pe-personalin. Na tipong, wait lang, hindi ko muna i-share ang Word of God, nakakahiya naman. Baka tanggihan kasi ako na mapapahiya ako. Mga kapatid, mapapahiya doon, pagkatapos mo i-share ang Word of God, ay siya. Hindi ikaw. Huwag mo angkinin. You are getting the glory of the suffering. Hindi ikaw ang tinatanggihan. In fact, pag yun ay isinare mo at ikaw ay tinutya after that, then the reward in heaven is great para sa iyo. There are rewards for persecution. There are crowns because of rejection ng Word of God na dala-dala mo. So second, nananalangin at umaawit ng pagsamba. Revelation chapter 6 verse 9, when he opened the fifth seal, I saw under the altar the souls of who had been slain for the word of God and for the testimony which they held. So nandun sa isang altar, ang kanilang mga, hindi katawan ha, ngayon at this point in time, kaluluwa. Dahil wala pang resurrection, kaluluwa pa lamang sila nandoon. And verse 10, it says here, they cried with a loud voice, saying, how long, O Lord, holy and true, until you judge and avenge our blood on those who dwell on the earth. So ibig sabihin, sila ngayon, alam nila kung ano nangyayari at sila ay humahawak, pinangahawakan nila ang kanilang buhay. Testimonya. The testimony that they have. The testimony na tinanggal na ang lahat ng hindi dapat na naroon. Nasunog na ng apoy. So therefore, the testimony is so important to the Lord in terms of judgment. Dahil yun ang dadalhin mo, yun ang magiging qualification mo for what you will do in heaven. Your good works here right now, gusto ko liwanagin yung good works natin dito, matapos ka manampalataya, at ikaw ay gumagawa ng mabuti, nilalabanan mo kasalanan, pinapangaral mo ang salita ng Diyos. At tinuturuan mo sila paano din sumunod sa Panginoon. Utos sa atin yan Lahat ng iyon, hindi makapagdadala sa langit. Okay? The only thing that will bring you to heaven is your faith in the Lord Jesus Christ. That will bring you to heaven. Yun ang makapagpapadala sa iyo sa langit. Ngunit, kung ano ang gagawin mo sa langit, ang magdedetermina ay ang magiging buhay mo pagkatapos. By means of your rewards, by means of your, kung ano yung binilang ng Panginoong Yesus as legit, as tama, nasa puso. So kung ikaw ay naglilingkod sa Panginoon sa pamamagitan ng iyong pag-share na salita ng Diyos, sa iyong kaopisina, katrabaho, at tama ang iyong motibo. Minsan kasi ang motibo natin ay para makita nila ako'y maka-Diyos, ako'y magsishare ng salita ng Diyos. Mali ang motibo, pero ang epekto, maaaring tama. Or para makita nila na ako'y mabuting tao, then dadalhin ko yung aking Bible at ako'y mangangaral sa kanila. Or ako'y magbibigay sa church, napakalaki. Magpapa-t-shirt na lang ako. Para makita nilang ang puso ko talaga nandito sa Panginoon. Pero kung yun ang motibo mo, nagastosan ka na, wala ka pang reward.
nag-tithes ka, nag-offering ka na napakalaki, para naka-PowerPoint ang iyong pangalan, then it's not going to be counted. Ang sabi ng Panginoong Hesus, dito pa lang sa lupa, pinalakpakan ka na. Pero naubos na ang iyong palakpak dahil sa langit, hindi na yun kasama. So mga ginawa mo mga bagay na yun, out of bunga ng iyong kayabangan, bunga ng iyong gusto mong pakita na ikay magaling, marami ka na memorize sa Bible, yun ang iyong motibo, hindi yun kasama. Dahil yung ganong klaseng ugali, hindi yun pwede sa langit. Amen. So the testimony, matapos na lilinisin nyo ng salita ng Diyos, will be so precious para sa iyo. Pagdating mo sa bagong langit at bagong lupa. I keep on interchanging bagong langit at bagong lupa at saka yung millennial kingdom. Millennial kingdom ay 1,000 years lang. Pero pag ikaw ay ngayon, ay namatay ka at ikay nandoon na ngayon sa langit, hindi mo naiintindihin kung ano mangyayari, may millennial kingdom mo ba o bagong langit o bagong lupa dahil kasama ka na doon talaga. Okay, hindi, ang lahat ng pagdidesisyon, kung ikay pupunta sa langit, ay dito nagaganap. At ang lahat ng kung anong magaganap sa iyo sa langit, kung ano maging role mo sa langit, dito pa rin sa lupa, ito madedetermina. So, chapter 6 ng Revelation, verse 11. Then, a white robe was given to each of them, and it was said to them that they should rest a little while longer till both the number of their fellow servants and the brethren who would be killed as they were was completed. So, doon sa langit, sa ngayon, ay sinusuotan sila ng puting kasuotan, puting damit. It is a symbol of Christ's righteousness that is being clothed, ipinibihis sa lahat ng mga nananampalataya. Lahat ng mga naroon. Dahil kaluluwa pa lamang sila, wala pa silang katawan, wala pang first resurrection, nandito pa tayo, sila yung nandoon pa rin. Binibihisan lamang ng puti. Malamang hindi actual na tela yun. Malamang yun ay puting ilaw, hindi ko alam. But, sila ay sinusuotan. Kalawa, at isa pang ginagawa nila doon, sila ay nagpapahinga. They should rest a little while longer. Sabi nila magpahinga ng kaunti pang panahon hanggang sa mabuo ang bilang ng kanilang mga kapatid at kasamahan sa paglilingkod kay Kristo na papatayin ding tulad nila. So, merong pinapatay, merong hindi. Kaya sila nasa altars, and the altar is a symbol of offering. So yung mga namatay para kay Kristo, kalaban ninyo yung first and second century lamang nangyari yun? Mga kapatid, ngayon sa mga panahon na ito, mas maraming pinapatay ngayon sa pagiging Kristiyano. Mas maraming kumbaga sacrifice ngayong mga panahon na ito kaysa noong mga nakaraang panahon. Lalo na ng first and second century, Christians na minamartir, pinupugutan ng ulo. Ewan ko kung nakwento ko po rito, sa isang Middle East country, kinuha nila ang 20 to 21 prisoners at doon yung mga prisoners na yun, pinaluhod. Dahil bawal ang magiging Kristiyano doon sa kanilang bansa. So dahil sa kanilang testimonya na pagiging Kristiyano, holding on to Christ, sa kanilang pananampalataya kay Kristo, pag tinanong, iyo bang tatalikuran na ang iyong pagiging Kristiyano? Pag ang sagot mo ay hindi, papatayin ka, barilin ka, point blank. So isa-isa sila, binaril. Pagdating doon sa isa, alam namin, sabi ng executioners, alam namin na hindi ka naman talaga Kristiyano. Alam namin OFW ka. At alam namin Buddhist ka o basta ibang yung reliyon.
Pwede mong sabihin naman na hindi ka Kristiyano, hindi ka namin babarilin. Sabi na hindi po. Nung kami nakakulong, magkakasama ko, ilang linggo kami nakakulong, nakita ko ang kanilang kagalakan. Nakita ko yung kanilang kapayapaan sa kanilang puso. At dahil po doon, Kristiyano na rin ako. So binaril din siya at lahat ay binaril. Mga kapatid, right now, on the average, there is almost 324 people, Christians, that are being killed every day. 324 Christians. Dahil lamang sa pananampalataya kay Kristo, ay namamatay. Huwag na natin pag-usapan, meron silang bagong building sa Nigeria at pinasagbugan ng Granada at kalahati ng kanilang kongregasyon ay pinaputukan, binaril ng automatic rifles. And then kinabukasan, worship service, bumalik uli sila doon. Sunog na building, kalahati na lang sila, pero tuloy ang worship service. Being one with the body of Christ. Yun po yung pinanalangin po natin noong nakalipas na buwan, I believe. At mas marami pa po lalo na ngayon. Even in Iran right now, almost 60% ng kanilang mga Muslim mosques ay wala ng laman. At lumalabas na mga tunay na Kristiyano. Napakarami palang Kristiyano sa Iran. Napakarami palang Kristiyano sa Middle East. God is using something else. Kung bawal may magpunta roon at pinapatay at hindi tuloy lumalaganap ang Christianity, what God is doing, He is fulfilling the prophecy in Joel, the book of Joel. Sabi niya, during the last days, I will pour out my spirits and your men shall dream dreams and they shall see visions. Sa isang gathering ng mga Muslims na naging Kristiyano, tinanong niya, nagtanong sila, sino dito ang naririto sa ating prayer meeting dahil nakapanaginip sila ang tungkol kay Kristo? Halos lahat sila nagtaasan ng kamay. God is meeting them through visions and dreams. Hindi mapipigilan ang paglagaw at paglaganap ng salita ng Diyos dito sa mundong ito. Amen. So yung ating ginagawa dito, mga kapatid, kung hindi mo man gawin, God will continue to accomplish His purpose. Amen. Kung sa iyong hindi pagsunod, o sa pagsunod, gagawin pa rin niya ang kanyang layunin. So Revelation chapter 6 verse 11, both the number, maghintay muna kayo, sabi, na mabuo ang bilang ng kanilang mga kapatid at kasamahan sa paglilingkod kay Kristo na papatayin ding tulad nila. So bukod sa papatayin, ay maging yung mga hindi pinatay. Ikinananampalataya kay Kristo, nagkasakit kang malubha, at ikay sumakabilang buhay, kasama ka na rito. At naghihintay. And you serve as witnesses, and you serve as prayer warriors, together praying with the Lord Jesus Christ. Revelation chapter 4 verse 8 talks about their worship. Right now, habang tayo ay naririto, nag-uusap po tayo, habang tayo nakikinig, habang ako nagsasalita, and they do not rest day or night, saying, Holy, 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 Lord God Almighty, who was, who is, and is to come. Walang tigil po ito, mga kapatid. This is ongoing 24/7. At ang kanilang ginagawa ay sumamba. So sila, sa number 2, sila ay umaawit ng pagsamba. Nananalangin. And the martyr, yung po mga pinatay, dahil sa pananampalataya, naaalala at hinahawakan ang kanilang mga patotoo o testimonya sa lupa. Sapagkat ito yung kanilang kayamanan. Base rito, bibigyan sila ng mga rewards o ng mga premyo, gantimpala galing sa Panginoong Jesus. At ngayon, meron din silang kapahingahan sa lahat ng gawa, ngunit hawak ang mga patotoo hanggang mapuno ang bilang nila.
Kailan darating ang Panginoong Yesus? Anong date? Well, hindi natin alam. Marami na nanghula. Marami na nagoyo. Marami na nabudol dito. Marami na nagbentahan ang mga kuno ng mga arian nila dahil meron daw date kung kailan. Pinaka-latest is September 24, 25. At kung ano mga dahilan. Marami mga nag-resign na sa trabaho. Total naman, wala na ako rito, nag-resign. So pagkatapos noon, hindi naganap ang pagdating ng Panginoong Yesus. Then unemployed. Wala nang ari-arian ni iba dahil pinagbebenta na o pinamigay na kung kangi-kanino. So, what we know is what will happen bago dumating ang Panginoong Yesus. Sabi rito, hanggang mapuno ang bilang nila. Pag napuno na, kung ano yung kota ng Panginoong Yesus sa kanyang kaharian, then babalik na ang Panginoong Yesus. Kung kailan, hindi natin alam. Anong kondisyon? Alam natin. Ito yung kondisyon. And 5, tulad ng binanggit ko kanina, binigyan ng puting kasuotan. So, abante po tayo. What are the saints going to do in the new heaven and new earth? Ayan. Ano na ang mga gagawin nila? Sa bagong langit at bagong lupa. Una, tingnan muna natin ito. At dito magiging basehan dito yung iyong testimonya. Very important. Kumbaga pag may ID ka ron sa langit, ito yung na-imagine ko lang ha, doon makikita kung ano ang iyong mga na-accomplish para sa Panginoon na tama. Okay? You're doing things on faith with thanksgiving. Lagi kami pagpapasalamat, lagi kami thanksgiving, lagi kami mababang loob at tama ang iyong motibo. Then, sabi po rito, the judgment seat of Christ, all believers, taas ang lahat ng mga all believers dito. Taas ang kamay. Diba? Sabi rito, lahat daw ng mga believers are to stand before Christ for judgment, not for justification. Hindi ba para suriin, ikaw ba ay ligtas o hindi? Hindi na, kaya ka nandoon sa harapan niya. It's a judgment seat of Christ. Iba sa hindi nananampalataya, tulad ng nabanggit ko kanina. Dito ay para ma-determine na nga kung ano ang iyong mga rewards and losses from their earthly loss. So, sabi po rito sa 1 Corinthians 3:13-15, each one's work will become clear, for the day will declare it, because it will be revealed by fire. So yung panghatol, yung pang-filter ng Panginoong Yesus, judgment seat of Christ, ang gagamitin niya rito ay apoy. Apoy na galing sa kanya, maring hindi tulad ng apoy na natin nakikita. And the fire will test each one's work, of what sort it is. If anyone's work, which he has built on it, endures, he will receive a reward. If anyone's work is burned, he will suffer loss. Okay, nasa langit ka nga. But you will see, yung lahat ng aking pinagpagalan na mga ginawa ko para sa Panginoon, nasunog lang pala. Then there is suffering there because you will suffer the loss, panghihinayang. Kasi ginawa mo yun na mali ang iyong motibo. Mali yung iyong intensyon. Nagpupunta ka sa church kasi makikita mo dun yung crush mo. Okay, nagpupunta ka sa church kasi mas maganda ako nakikita kung ako nandito sa stage. Tsaka gusto ko maging pastor para gusto ko magsalita sa harapan ng tao. Now, mga kapatid, naunawaan po ba natin ito? O gusto ko mag-host ng Bible study kasi nabe-bless yung bahay ko. Buti pa yung bahay na be-bless. Meron ko alam ng mga host ng Bible study, ayaw ipatanggal yung Bible study sa kanila kasi daw nabe-bless yung bahay nila. Eh buti sana ko yung bahay ang pupunta sa langit. Buti pa yung bahay. Nababasbasan. Si swerte. Ayaw sabihin kasi yun, pero yung totoo nun,
Swerte daw kasi pag meron kang Bible study sa bahay. Hindi nawawala sa atin yung ganun. Napakatagal na nakabaon yung mga kuko ng mga pamahiin na hindi ayon sa Bible. So, napunta ka doon, nandoon yung, ay, bahay ni ganito yan ah. Ba't napunta dito yun? Eh, yun lang kasi na-bless eh. Nasaan may-ari nito? Ina, ay inang ina po naman. Putat na nangyari yan. Kaya nasa inyong Bible study, kaya wala sa inyo, kaya malapit, malayo, walang kwenta yon. Ang importante, ang puso mo ay nandoon. Amen? Dahil ikaw ay nakikinig. Everything that's been done na tama, may reward. Pero lahat ng mga ginawa mo, manghihinayang ka, siguro naman, ito okay na to, dumadaan na sa apoy, oh. Woohoo! Ito na. Ito, ginawa ko to. Ang galing ng project ko dito sa church. Pagdating doon, uy! Tutong! Ba't nagkaganon? Ubus. Naging abo. Hindi kasama. So yung matitira doon, yun ang makukuha mong testimony. Yun hawak-hawak mo. Puro yun. Based on that, you will be receiving rewards. You will be receiving crowns. And you will be receiving positions in heaven. Dahil totoo pa rin ang sinasabi ng Panginoong Yesus. Sino man na napagkatiwalaan sa maliit, ay pagkakatiwalaan sa malaki. Hindi lang dito sa lupa yung mga kapatid. Hanggang sa langit yun. It will endure. Dahil dito sa lupa, hindi ka napagkatiwalaan sa maliit. Ibig sabihin, yung iyong mga ginawa ay naubos lahat. Paano ka pagkakatiwalaan doon? But if it remained, then you are holding on to that testimony. And the Lord is going to use that, gagamitin ng Panginoon yun, upang ilagay ka sa mga posisyon na kung saan ikaw ay kakailanganin niya. And we're going to talk about that. Pero sa ngayon, napaka-importante ng iyong testimonya. Dito sa lupa. Dito binubuo yun. So, it is our prayer, it is my prayer, na wag natin maranasan itong sinasabi rito sa verse 15 ng chapter 3, suffering of loss. Ang panghihinayang. Gagawa ka na rin lang naman, pareho din naman ang pamasahe ng pan-tricycle, ano? Pupunta ka sa isang gawain, pero iba pala motibo mo. Wala yun, sunog din yun. Pag mali ang iyong motibo. Eh pareho lang ang pamasahe, papunta sa isang lugar, kung tama yung motibo mo at mali. Parehong pagod. Ba't hindi mo muna itama? Lord, itawa mo muna ang puso ko, Lord. Ayaw kong pumunta doon, ako'y nagkukunyari. Ayaw kong pumunta doon para ako'y hangaan. Tama ba yun? Ito po yung tip ko lang. Kung ako sa sarili ko, ganun sasabihin ko sa Panginoon. At yun ang palagi ko sinasabi sa Lord, Lord, kung ako'y pupunta doon para lamang ako ay mali ang aking motibo, itama mo na ako ngayon o huwag mo na akong papuntahin. Dahil masusunog lang ito. So he will suffer loss, but he himself will be saved, yet so as through fire. Bahagya ng nakatawid. Kaya pagdating mo doon, kasama mga kapatid mo, sino ba itong amoy usok dito? Amoy tinapa. Muntik na nga hindi. Nasunog yung kanyang lahat ng buntik siya. Muntik na nga. Amoy tinapa. Amoy sunog. Luke 16 verse 11 to 12. Ito po yung sinasabi natin kanina. Luke. Kaya, basahin ko po yung sa baba. Kaya kung hindi kayo mapagkakatiwalaan sa kayamanan ng mundong ito, sino ang magtitiwala sa inyo ng tunay na kayamanan? At kung hindi kayo mapagkakatiwalaan sa kayamanan ng iba, sino magbibigay sa inyo ng talagang para sa inyo? Mahilig ka magbulsa ng mga perang hindi iyo. Hindi nga iyo yun, hindi ka napagkatiwalaan. Paano ka bibigyan ng Panginoon nung para sa iyo talaga?
Kaya ka pala naghihirap. Wala kang ginawa kundi maghanap ng paraan para mandaya. Paano ka pagkakatiwalaan? Hindi dito sa lupa, ha? Eh pagdating sa langit, which is for the rest of eternity, paano ka pagkakatiwalaan ng Panginoon? Saan ka ilalagay na posisyon? Good that you're in heaven, pero for the rest of eternity, yung potential mo dapat sana ay hindi mo naabot kasi lahat ng mga pinaggagawa mo para sa Panginoon, quote-unquote, puro kawalwalan. At genuine lang sa iyo ay pananampalataya. Muntik pa ngang hindi. Lagi kami tinatagong kasalanan and you've been justifying that sin over and over and over again. Meron kang hindi pinapatawad na kapatid. Sabi ng Panginoon, 3 beses na sinabi, ang sino man na hindi nagpapatawad, siya din ay hindi papatawarin ng Panginoon. So if you have unforgiveness in your heart, dala-dala mo yun sa langit at dala-dala mo yung kasalanan na yun. Hindi, for the record, hindi ko talaga masyadong alam pa ito. Dahil kung ikaw ay hindi nagpatawad dito, dala-dala mo kasalanan mo. And sin can never enter the kingdom of God. To be on the safe side, in my opinion, pag meron kang kasalanan ng unforgiveness, paano ka magkakaroon ng forgiveness? The Lord Jesus Himself was telling that so many times. So paano ka tatanggap ng kapatawaran mula sa Panginoon? Tunay na kapatawaran, kung ikaw mismo hindi ka nagpapatawad. Sabi na sa mga Pariseo, mamamatay kayo sa inyong mga kasalanan. Kahit anong klaseng religious activities ang inyong ginagawa, but if you have unforgiveness, hindi ka marunong magpatawad sa iyong kapwa, na hanggang ngayon ay may puot ka pa rin, may pait pa rin sa iyong puso, ang mga kasalanan mo nakabinbin pa rin sa iyo. Hindi pa rin pinapatawad ng Panginoon yun. So watch out. Check yourself. Meron ba ako hindi pinapatawad? Pag ang sagot noon ay yes, o medyo-medyo, siguraduhin ninyo, patawarin nyo na. Alang-alang sa mga kasalanang nagawa mo, na ito'y mapatawad din ng Panginoon. That I am sure. Revelation chapter 20 verse 6, Blessed and holy is he who has part in the first resurrection. Ito na. After the first resurrection, pagdating ng Panginoong Hesus, at yung mga namatay ay papalitan ng katawan para magkaroon ng buhay na may katawan. Makibuhay naman talaga sila. Never namatay ang mga patay dito sa lupa. Buhay ang kanilang kaluluwa. Pero magkakaroon sila ng bagong katawan. The first resurrection, over such the second death, has no power. Hindi na sila po pwedeng mamatay, whether physical or yung ikalawang kamatayan na dapat na nakareserba sa mga hindi nananampalataya. But they shall be, ito na, priests of God and of Christ, and they shall reign with Him 1,000 years. So yung iyong credentials, gamitin ko na yung salitang yun, lahat ng iyong rewards, that will be the basis of God. Saan ko kaya ito pwede ilagay? Saan ko kaya siya pwede pagkatiwalaan? Napagkatiwalaan ko siya rito? Tama ang kanyang puso? Naging consistent siya sa lahat ng binigay ko sa kanya? Yung kayamanan na binigay ko sa kanya rito, kayamanan ng oras, oportunidad, kayamanan ng kanyang talino, talent, skill, training, napagkatiwalaan ko siya rito. At siya, therefore, merong reward kasama ng kanyang testimony. Pagkakatiwalaan ko rin siya sa mga tunay na mga kayamanan. Ito yung sinasabi sa atin dito, mga kapatid. Very important, the testimony that you have dito sa lupang ito habang tayo ay lumalakad pa sa mundong ito. Walking in the Spirit of God, walking with Christ, ay maging tama ang ating dahilan sa pagsunod natin sa Kanya. Dahil masusunog lang kung mali. At mananatili kung tama. At ito maging basihan ng kung ano ang iyong gagawin sa langit, sa bagong langit, after the first resurrection, at sa bagong lupa. Kung ano ang iyong pananampalataya rito, ito magdedetermina kung saan ka pupunta.
Kung ikay nananampalataya sa Panginoong Hesus, sa langit ang iyong punta. Amen? Amen? Ngunit pagdating doon, yung iyong mga ginawa dito sa lupa, na utos ng Panginoong Hesus, alin dito ang iyong sinunod? Yun ang magdedetermina kung ano ang iyong gagawin for the rest of eternity. Amen? Gusto nating lahat na kung ano ang pinakamalaking potensyal na binigay sa atin ng Panginoon. Much is required to much who has been given. Kung kaunti ang binigay sa iyo at malaki ang iyong binigay, pagpapalain ng Panginoon. Sabi na, uy, magaling na katiwala. Pero yung wais, pinaon sa lupa ang mga binigay ng Panginoon. Sabi, tampalasang katiwala ito. Hindi mo man lang diniposito sa bangko para magkaroon ng interest. So we shall be priests, tagapamagitan sa tao at sa mga anghel at sa Diyos. Ang mangyayari at ibibigay na responsibilidad sa mga nananampalataya. Can you imagine that? Hindi ko ma-imagine na sarili ko maging saserdote. The saints in the millennial kingdom, they will be priests of Christ and God. They will reign, sila maghahari na kasama ng Diyos. They will judge the world. After the millennial kingdom, mayroong mga nakapasa at nakapasok mula sa tribulation na mga tao tulad natin ngayon. Nakapasok sila doon. Ngunit ikaw na nakakay Kristo, you already have the resurrected body. They can have cohabitation. Kaya nilang, pwede silang magkasama sa isang mundo. Nangyari na yun. Ang Panginoong Hesus na siya nabuhay na maguli, kasama niya ang kanyang mga alagad. At sila ay namuhay na magkasama. For how many days? For more than 40 days. They will reign, they will judge the world, and they will also judge the angels. Sabi ni Apostol Pablo, yung mga nakikipag-away, nakikipag-asuntuhan, yung mga sampahan ng kaso sa isa't isa, do you not know that the saints will judge the world? Di ba niyo alam na kayo mismo, hahatulan niyo itong mundong ito? Tapos magsasubmit kayo sa sistema ng mundo? And if the world will be judged by you, you are unworthy to judge the smallest matters. Kung ikaw pala naman, ay humihingi ka pa ng tulong dito sa mundong ito na siyang kasama mong hahatulan, para kapag kakatiwalaan. Ito yung tinatanong niya. Hindi ba ninyo alam na hahatulan natin ang mga anghel? So bukod sa mundong ito, pati mga anghel. At napakarami nilang kailangan dumaan sa paghatol. Ito yung nang tukso sa akin dito. Alika nga muna dito. So may pagkakataon ka. Ito yung bumubugigi sa akin ako ilang araw. Kilala ko to. Ito yung hindi ako makatulog dahil parang puro tukso ang binibigay niya sa akin. You will judge them. Ito yung nambudol sa akin. Uy, okay daw ito. Ito yung nanggugulo sa akin. You will judge them. Darating ang panahon. Kaya yung tanong ng mga Kristiyano na doon sa ilalim ng altar, kailan nyo kami pagtatanggol? Eto na. And he who overcomes and keeps my work until the end, to him, I will give the power over the nations. He shall rule them with the rod of iron. Napagkatiwalaan ka sa mga bagay dito sa mundong ito. Bagamat ang mundong ito ay laban sa iyo, dito sa millennial kingdom, after the resurrection, bibigyan ka ng posisyon upang ikaw ay maghari. Hindi masyado malinaw ang Bible kung ano yung itsura nito, pero meron talagang mga paghahari, merong mga syudad, merong mga municipalities, siguro tawag doon, mga syudad, sa langit na kinakailangang pamahalaan. Because Jesus Himself will be the perfect governor. Perfect government ang kanyang bibigay. He shall rule them with the rod of iron. So the saints in the new heavens and new earth will receive pure joy and pleasure in the presence of God for the rest of eternity. Sit together in heavenly places in Christ. Kasama mo si Kristo
na kayo ay magkakasama niya, and you're being given joy and pleasure. Sabi ko nga sa inyo, kung ako kayo katulad ko, na ako'y mahilig ako sa kasiyahan. Mahilig din ako sa sarap. Kaya din ako bumabagsak. Doon ako tinutokso. Well, hindi na ako kinakailangan matukso. Dahil pala, kung ako'y bumigay dito, pinagpapalit ko yung mas matindi, mas malaki na inihahanda sa akin ng Panginoong Yesus. Amen? Di ko pagpapalit na yun. Knowing that there is joy, complete joy, that is being given to me when I get there. Number 3, united with Christ forever. Na ikaw ang tagatanggap ng kanyang magpasawalang hanggang kabutihan. Sabi po rito sa Ephesians 2:4 and 7, but God who is rich in mercy, because of His great love, which is love, He loved us, even when we were dead in trespasses, made us alive together with Christ. By grace you have been saved, and raised us up, and made us sit together in heavenly places. Ito nga po yung sabi dito kanina. In Jesus Christ, in Christ Jesus, that in the ages to come, ito po yung mangyayari sa atin sa dulo. Ito yung objective ng Panginoong Yesus para sa atin. That in the ages to come, He might show the exceeding riches of His grace in His kindness toward us in Christ Jesus. Yan po yung bibigay niya sa atin. Lahat ng kanyang kabutihan. Yung nakikita nating kabutihan dito, napakaliit pa lamang. Sapagkat ang ating katawan, ating mata, physical, ay hindi kayang makita, maranasan, ang walang hanggang kabutihan ng Panginoong Yesus. And lastly, and I heard, as it were, the voice of great multitude as the sound of many waters, and as the sound of mighty thunderings, saying, Hallelujah, for the Lord God omnipotent reigns. Let us be glad and rejoice and give Him glory, for the marriage of the Lamb has come, and His wife has made herself ready. So ano po yung darating pa sa atin dito? Tayo ay ikakasal na kay Kristo. Ang ibig sabihin ni si Kristo at tayo ay magiging isa. Hindi ko kayang ma-imagine ano itsura nun. Pero sabi ng Panginoon, sila ay makakasama ko at ako ay makakasama nila, and God will be there all in all sa pagdating ng panahon na yan. Salamat sa inyo, Panginoon. And for next week, ito po naman ating titingnan. When death comes, pag ikay namatay, what happens immediately after death? Alam po ba ninyo? Alam po ba ninyo kung ano mangyayari? Kung ikay kinuha na ng Panginoon yan, ano mangyayari sa iyo next minute? One minute after your death, alam mo ba kung ano mangyayari sa iyo? Pagbukas ng iyong mata, sino makikita mo? Tayo po lahat ay tumayo. Panginoon, kami po'y patuloy mong tulungan sa mga bagay na ito, na magbigay po kayo sa amin ng kagalakan as we look forward to that day, na kayo, O Diyos, ang aming pumakasama, magpasawalang hanggan. At ikalawa, ang aming pong buhay dito, dito pa lamang ay kumuha na kami ng mga tunay na kayamanan tulad ng sabi ng Panginoong Yesus, mag-impo kayo ng mga tunay na kayamanan sa langit at hindi ito mga kayamanan dito sa lupa kung saan ang lahat ng klaseng tanga at insekto ay pwedeng kumain dito. Ang tunay na kayamanan ay lahat ng mga bagay na ginawa na may pananampalataya at pasasalamat na buo sa aming mga puso kay Kristo Jesus. Pamindalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Yes, thank you, Lord. Totoo po na there is no one like our God. Maghanapan man po tayo sa langit, sa lupa, sa ilalim ng lupa. There is no one like our God. There is no one that compares to our God. Kaya po ngayong umaga, sabay-sabay po natin, sama-sama po nating sambahin ang ating Diyos na walang katulad, walang papantay at walang hihigit. Because He is worthy. He is worthy. He is worthy of it all.
Hallelujah, Lord. Oh, we worship you, Lord. Sing, church. All the saints and angels bow before your throne, and all the elders cast their crowns before the Lamb of God and say, you are worthy of it all. If you agree, lift it up. You are worthy of it all. Yes, you are. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Yeah. Yes, you are so worthy, Jesus. You're King of kings and Lord of lords. We magnify you, Jesus. Come on, church, every voice that sing, all the saints. All the saints and angels bow before your throne. It's true. And all the elders cast their crowns before the Lamb of God and sing, you are worthy of it all. You are worthy of it all. Yes, you are, Lord. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Listen, church, He is worthy. You are worthy of it all. We offer praise and admiration. You are worthy of it all. Yes, you are, Lord. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You deserve the glory, Jesus. You deserve the glory, Jesus. All blessing and honor and power belong to you, Jesus. You are worthy, Lord. You are worthy, Lord. Your name is worthy. Your name is worthy. Oh, so worthy. You are worthy. You alone deserve the glory. Tayo po ay dadako sa pagkakaloob natin sa ating Panginoon. Tayo po ay magbigay ng may galak at saya sa ating mga puso. Seriously, church, kung iisipin po natin yung mga sinasabi ng mga pastor natin na itsura ng langit, di ba po kapanapanabik? Can you imagine the sound of heaven? Can you imagine every nation, every tribe, every tongue, every color of the skin, all together every day, day
worshiping, saying and singing, Holy, holy, holy is the Lord God Almighty. Gusto po ba natin na balang araw isa po tayo sa mga nasa langit na umaawit ng ganon kasama ang mga anghel, all creations of the Lord singing, worshiping to the Lord. Ayan, church, let's sing. Sabayan niyo po kami ngayong umaga. Sing. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. We belong to you, Jesus. Day and night, night and day, let incense arise. We worship you, Lord. Day and night, night and day, let incense arise. We honor you, Jesus. Day and night, night and day, you deserve the glory. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day. You are worthy of it all. You are worthy of it all. Yes, you are. Yes, so worthy, Jesus. For from you are all things. Yes, and to you are all things. You deserve the glory. Glory is yours, it's yours, it's yours. You are worthy of it all. Yes, you are. You are worthy of it all. So worthy, Lord. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Come on, church, let's sing. You are worthy. You are worthy of. Lift up your voice. Say to the Lord. Yes. Let your heart sing. For. Yes. This is our God. You deserve the glory. Yes, I sing. You are worthy, Lord. You are worthy of it all. Yes, you are. You are worthy of it all. Our Jesus, you're so worthy, Lord. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy, our Jesus, He is worthy. You are worthy of it all. Yes, you are. You are worthy of it all. You're so worthy, Lord. For from you are all things, and to you are all things. For from you are all things. Yes, and to you are all things. For from you are all things. Sing, you deserve. And to you are all things. You deserve the glory. You deserve all the glory and honor and power. You are worthy, Lord. You are worthy, Lord. You are worthy, Lord. You are worthy, Lord. Oh, we praise you, Lord. Oh, we praise you, Lord. Oh, we praise you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Praise you, Lord. Hallelujah. Ganyan po ba natin papalakpakan ng isang Jesus na nagpe-prepare ng lugar natin sa langit sa mga panahong ito? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah, Lord. Oh, we praise you, Lord. Hallelujah. Dumako po tayo sa communion. Lahat po ba ay nakatanggap ng communion elements? Meron na po ba lahat?
Yung pong wala, pwede po pakitaas ang kamay para mabigyan po kayo. Ayan, meron na po lahat. Sabi po sa 1 Corinthians chapter 11 verse 27, kaya nga ang sino mang kumakain ng tinapay at umiinom sa kopa ng Panginoon, sa paraang di nararapat ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Kaya dapat siyasatin ng tao ang kanyang sarili upang bago siya kumain ng tinapay at minom sa kopa, sapagkat ang sino mang kumakain at umiinom ng hindi kinikilala ang kahalagahan ng katawan ng Panginoon ay kumakain at umiinom ng kahatulan laban sa kanyang sarili. Tayo po'y manalangin. Ama naming nasa langit, Diyos ng kahabagan at pag-ibig, Diyos na makapangyarihan sa lahat, Diyos na siyang lumalang, lumikha sa amin, at Diyos na nagnanais na kami makapiling sa iyong kaharian. Dalangin namin ngayong umaga, gawin mong marapat ang bawat isa sa amin, kami pakalinisin sa bawat karumihan na aming nagagawa, Panginoon, sa araw-araw, upang kami marapat na tumanggap ng biyayang nanggagaling sa iyo. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Itaas po natin ang tinapay, mga kapatid. Sapagkat ito ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon at binibigay ko naman sa inyo. Noong gabing siya pinagkanulo, ang Panginoong Jesus ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat, at pinagpira-piraso iyon at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po natin kainin. Itaas po natin ang katas ng ubas. Matapos maghapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kopang ito, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Sabay-sabay po natin inumin. Purihin ka, Panginoon, pasalamatan ka. Wala kaming maaring ibalik sa iyo, ibigay sa iyo, Panginoon, sa lahat ng kabutihan na iyong ginagawa para sa amin, sa araw-araw, at sa lahat ng bagay na pinaghahandaan mo upang kami makapiling diyan sa iyong piling sa darating na panahon. Kundi tanging pasasalamat at pupuri na nagmumula sa aming mga puso. Ito po yung aming panalangin sa butihing pangalan ni Jesus. Amen and amen. Tunay po na kung atin pong titignan, ang likhang langit, ang likhang lupa, at mga nilikha ng Diyos sa bawat paligid. Sino nga po ba tayo mga tao na tayo po ay kanyang kalingain, na tayo po ay kanyang ibigin? Amen? Karapat-dapat po ba sa pagsamba, sa papuri, sa pagdakila ang ating Diyos na buhay? Parang hindi po karapat-dapat eh. Wala pong nag-amen eh. Karapat-dapat po ba ang Diyos sa ating mga papuri, sa ating mga pagsamba? He deserve all the glory, mga kapatid. Sapagkat, pakitignan nga po ang bawat isa. Pakingitian po. Diba? Yan po ang kabutihan ng Diyos sa bawat isa sa atin. Naririto po tayo, may buhay, may lakas, may kagalakan, at may kapayapaan. Yan po ang bigay ng ating Diyos na pinupuri. Yan po ang binibigay na Diyos na ating sinasamba. Kaya ano pa ang dapat natin gawin? Halina't pasalamatan ang ating Panginoon. Hallelujah! Woo! Salamat sa iyo, Panginoon! Woo! Aking mamasdan ang kalawakan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako'y pinili mo't inalagaan. Hindi ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo.
piling mo. Kung may pagsubok man, lagi tayong may lalapitan at iyan ang ating Diyos. Kung may pagsubok man o kagipitan, ako ay may lalapitan. Ikaw ay susang aking sandigan, hindi mo ko pababayaan. Hindi ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Buhay ko na purihin ka. Buhay ko na sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisip pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko na purihin ka. Buhay ko na sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisip pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko na ang purihin ka. Buhay ko na sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisip pa, kundi pasalamatan ka. Hey! Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Salamat, salamat, Panginoon. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Salamat, oh Diyos. Ako'y magsasaya sa piling mo. Oh, salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan at kadakilaan sa bawat isa sa amin. Patuloy kang maluwalhati pasamba sa aming mga buhay. Thank you, Lord. Yes, salamat Lord! Ayan, magandang araw po sa ating lahat. So meron lang po tayong update sa ating Cool to Give. Salamat Lord dahil meron na po tayong pambili ng ikatlong aircon natin sa paparating na tag-init. At onti na lang mapupuno na po natin, makukumpleto na po natin ang pambili sa ating pang-apat na aircon. So ayan, thank you Lord talaga. So, hinihikayat ko po kayo at ang Lord na mag-donate po sa ating Cool to Give project. Sana po makumpleto na po natin before pa mag-March at bago dumating ang tag-init. So, meron po tayong mga envelope. Pwede po kayo kumuha sa ating mga ushers. Meron din po sa likod. At pwede rin po kayo maglagay ng prayer request niyo po dito if meron man po. At remind ko lang po yun sa mga nagpalista po sa Pap Smear ay meron na po tayong date. So, sa February 28 po, Saturday, 9 a.m., dito po gaganapin sa ating church. At ang ating baby shower po, tuloy po natin sa March 1, Sunday, 4 p.m. naman po. So, yun lang po. Maraming salamat po. Palakpakin po natin, Panginoon. Tayo po'y manalangin. Ama naming nasa langit, Diyos na makapangyarihan, salamat po sa mga salita mo na nahayag ngayong umaga, Panginoon. Salamat po sapagkat hinayaan mo kami to have a glimpse of life and activities in heaven, Panginoon. Ang nasa po ng aming mga puso, O Diyos, ang panalangin namin is to take part
sa mga activities sa langit pagdating ng panahon, O Diyos. At habang kami po ay nandito sa mundong ito na aming ginagalawan, alam po namin, Panginoon, that we have a lifelong journey. We have a lifelong race. At ang dalangin namin sa pangalan ni Jesus, tulungan mo po kami, Panginoon, na magtagumpay. Na sa kabila po na maraming hirap, maraming mga tiisin, maraming mga pagsubok, Panginoon, let us focus on you, O God. Hayaan mo, Panginoon, na kami po ay manatiling hindi natitinag sa aming takbuhin, O Diyos. Knowing that we have all the clouds of witnesses watching over us, cheering on us. Ito po'y nagiging kalakasan ng aming loob, O Diyos. Kaya po ang dalangin namin, kami po ay manatiling nakafocus sa aming takbuhin, Panginoon, at alam po namin, sa dulo ay nandoon ka nakaabang to welcome us, Panginoon, sa inyong kaharian. At yun po ang nasa ng aming mga puso to take part in the activities of heaven. Salamat, Panginoon. Salamat, O Diyos. At dalangin ko din po, Panginoon, na yung pong bawat salapi na pinagkaloob po ng aking mga kapatid, ito po, Panginoon, ay magamit sa patuloy na ikalalaganap ng iyong mga salita, Panginoon, dito po sa mundong ibabaw. Sapagkat ang nais mo, Diyos, tulad po ng tingin ng maraming tao na bakit napakabagal mong dumating. Pero Lord, sa iyong puso ay hinihintay mo na ang tao ay makarating sa pagsisisi, O Diyos. Kaya po, dalangin namin, patuloy na lumaganap ang iyong mga salita sa lahat ng panig ng mundo, O Diyos. Isugo mo po ang bawat isa sa amin, O Diyos, na kami po ay magbahagi ng iyong salita and to make disciples of all nations, Panginoon, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Ingatan mo kami, Panginoon, sa buong isang linggo na kami po ay iba't iba ang gagawin. Pero Lord, pinipili po namin na ikaw ang maging pangunahin sa lahat ng aming gagawin, Panginoon. Hayaan mo, O Diyos, na sa bawat sandali ng aming buhay, piliin ka namin araw-araw, piliin ka namin oras-oras, sapagkat doon lamang kami tunay na magiging mananagumpay. Thank you, Lord. Ingatan mo po ang bawat sa amin at kami po ay excited na muling babalik sa lugar na ito next week upang muling makinig ng iyong mga salita. Salamat, Panginoon. Ikaw po ang patuloy na mahayag at mag-ingat sa buhay ng bawat sa amin. All this we pray, Lord, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. God bless us all po. See you next Sunday.